Gising pa ang asawa nang maabutan ni Gaston. Nakahiga na ito, nakatagilid sa kabilang direksyon, ngunit alam niyang dilat pa ang kanyang mga mata. Nahiga na siya sa tabi nito at muling yumakap. Humarap naman sa kanya si Nati na namumula ng mga mata. Batid ni Gaston na umiyak ang asawa. Marahan na niyang dinampian ng halik ang labi ni Nati. "I'm sorry, baby." Walang imik na yumakap lang si Nati sa kanyang asawa at marahang tumango. Muli pang hinalikan ni Gaston ang noon ng asawa. Thankful siya na naunawaan siya nito ngayon. Sa sunod na tumatawag siya, hindi naman natin kailangang sagutin. Alam naman natin kung bakit gano'n na lang ang tingin ni Seska sa akin. Ang alam niya, ako ang kanyang ama. Nasabi ko na rin naman sa kanya na hindi ako ang daddy niya. Sapat na yon. Isa pa, may mga kumukup-kup na rin sa kanya. Naniniwala ko na maunawaan niya lahat kapag tumanda. Hindi pa rin nagkomento doon si Nati. Ayaw niya magbigay ng opinyon dahil kilala niya ang sarili na kapag nagbigay siya noon, paniguradong masasaktan lang ang asawa na ayaw niya. Okay na siya doon. At least, nabawasan ng guilt na nararamdaman niya sa pagdadamot. Kayo ni Brixton ang top priority ko. Nangako ako, hindi ba? Kayo ang magina ko. Kinabukasan ni nagising si Nati na wala na sa kanyang tabi si Gaston. Ang buong akala niya nagtungo na ito sa kanyang trabaho. Ngunit pagbaba niya ay nakita niyang nandun pa rin ang asawa. Nakaupo ang mag-ama sa sofa, sa sala na tila ba hinihintay siyang bumaba. "Wala kang trabaho?" "Meron, pero gusto kong sumama sa inyo ni Brixton sa school niya. Ihatid natin siya." Kindergarten na si Brixton. Nang marinig nito ang anak ay namilog ang mga mata nito. Busy ang daddy niya kung kaya palaging ang mommy niya ang naghahatid sa kanya. At ang marinig yon, iba yung tuwa at galak ang hatid nito sa kanya. Pumalakpak na rin dito si Brixton. "Hindi ba makakaabala yun sa'yo?" "Hindi." Tumayo na si Gaston, kinarga ng anak at tinakbayan na si Nati upang magtungo na sa kusina kung saan nakahain na ang kanilang magiging almusal. Matapos na maiupo si Brixton, sa bangko ay inabutan na niya si Nati ng gatas na kaagad namang tinanggap ng babae doon. Naupo na rin siya, nilagyan na silang mag-ina ni Gaston ng pagkain sa kanilang pinggan. "Sure ka ba? Pwede namang sa ibang araw ka na lang sumama sa paghatid." May hinuha si Nati ng dahil yon sa nangyari kagabi, kung kaya naman, feeling guilty ang kanyang asawa. At nais nang bumawi sa kanilang mag-ina. Kumuha pa siya ng pagkakataon kung paano niya sasabihin sa asawa na hindi naman siya galit. Saka nakalimutan na rin yon. "Hindi mo kailangang gawin ito, Gaston, dahil lang sa nangyari kagabi." Walang naging sagot doon si Gaston, hinaplos lang ang ulo ng asawang si Nati. "Responsibilidad ko ang gawin nito, Nati. Mag-ina ko kayo. Top priority ko kayo." Hindi na umangal pa si Nati dahil alam niya, hindi rin naman siya dito mananalo. Naging routine yun ni Gaston na kung wala namang early meeting at mahalagang trabaho, sumasama siya na maghatid kay Brixton sa school. At pagkatapos ay ang asawa naman ang ihatid niya sa kanyang trabaho. Uuwi siya ng villa, saka mag-aayos upang umakyat ng Baguio. May pagkakataon na hindi niya kailangang pumunta ng opisina ng madalas, ay ginugugol niya lang sa kanyang mag-ina. Naging payapa pa ang kanilang pagsasama ng mga sumunod na araw hanggang umakyat sila ng Baguio upang ihanda ng magiging kasal. "Anong ginagawa mo?" Natatawang tanong ni Nati habang tinitignan ng asawa na hinihimas ang banda ng puso niya. Abala siya sa pagpili ng kanyang wedding dress. Nasa Baguio ba sila? Abala siya sa pagtingin ng mga design ng kanilang susuotin. "Tinitingnan ko lang kung buntis ka na. Baka may makapa akong umbok." Malakas na natawa si Nati sa kalokohan ng kanyang asawa. "Hindi ganyan ang pag-check. Anong tingin mo sa akin? Hindi ko malalaman yon? Tinitingnan ko nga lang." "Gaston, hindi mo tinitingnan. Gusto mo namang magdeposito, ano?" Malakas na natawa ang dating governor na napabangon na sa kanyang pagkakahiga. "Wala ka bang meeting? Wala kang planong umalis?" Sinipat ni Gaston ang kanyang pangbisig na relo. Umuwi lang talaga siya ng mansyon upang makita ang kanyang asawa at anak. Mahaba pa ang oras niya bago ang meeting noon. Muli niyang hinaplos ang puso ng kanyang asawa na dumausdos na pababa ng bahagi ng gitna ng kanyang mga hita. Napapikit na doon si Nati na natigilan na sa kanyang ginagawa. "Kinakausap naman kita ng maayos." Alma ng babae na halatang naging apektado na kaagad. Humalakhak lang si Gaston na nakita na agad ang reaksyon ng asawa sa kanyang ginawa. "Bigyan na natin si Brixton ng kapatid. Sa tingin ko, hindi ka pa buntis." Namulang mukha ni Nati. Palagi na lang ganun ang epekto sa kanya ng asawa kahit na legal naman na sila.
Inirapan niya na to. Mabuti na lang at nasa loob sila mo ng silid nila. Kung hindi paniguradong maririnig sila ng mga maid na palakad-lakad sa mansyon nila. Gusto ko na ng dagdag na anak. Ayaw mo ba? Inirapan na siya ni natin ibinaba ng hawak na magazine. Ano pang ginagawa mo? Maghubad ka na. Romansa mo na ako. Napaawang ng bibig ni Gaston sa tinurang yun ni Nati sa kanya. Hindi ka gagala? Nagkukumahog na tumayo si Gaston na excited nang hinubad ang kanyang suot na belt. Napahagikik ng katawan niya na dahil hindi niya napaghandaan, ay agad na siyang natumba. Kinubabawan na siya nito habang inikot-ikot ang kanyang balakang na lalo pang malakas na ikinatawa ni Nati. Nakatitig na, anong ginagawa mo? Dati ka bang macho dancer? Para tong sira. Natawa na lang din si Gaston sa kanyang ginagawa kung kaya naman sinunggaban na niya ng halikang asawa na agad naman siyang sinuklian kung kaya wala pang ilang segundo ay nagliyab ng kanilang mga katawan sa labis na init. Naramdaman ni Nati ang pag-iwan ni Gaston ng ilang marka sa kanyang leeg. Ganon din sa magkabilang niyang dibdib ngunit wala siyang pakialam. Ang ginawa niya ay ginantihan na lang niya ito na hindi rin naman umangal pagkatapos nilang gawin yon itaranta na nagbihis si Gaston. Dahil kung hindi pa kikilos ay paniguradong malilate na siya sa kanyang meeting. Napasarap ang laban nila na nakalimutan niya kung anong oras na yun. Mabuti na lang at napatingin siya sa oras. Ayan ang sinasabi ko, pangaasar na bolalas ni Nati habang nagmamadali ng kanyang asawa. Nasa pintuan na si Gaston at paalis na nang umikot ito at bumalik upang humalik lang sa asawa na nakalimutan niya. Nasa kama pa rin si Nati at wala pa rin saplot ang katawan. Have a good rest. Makahulugan itong saad na may kakaibang ngisi sa kanyang labi. Namumula pa rin ang magkabilang pisngi, dala ng kilig na tumango na si Nati. Mapaglaro ang ngiting niyaka pa ang leeg ng asawa upang gumanti ng halik. Uwi ako kagad pagkatapos ng trabaho para makasabay niyo kung kumain. Oo na, alis na, late ka na. Nang tuluyang sumara ang pintuan ng silid ay nagpagulong-gulong na sa kama si Nati, na parang teenager na sobrang kinikilig. Mababakas na masaya siya sa munting mga hagikik. Nangunot ang noo niya nang may nadaganan sa ilalim ng comforter. Cellphone yun ang kunin niya. Cellphone ni Gaston, wala siyang planong pakialaman yon, pero ewan ba niya kung bakit niya pinakinggan ang bulong ng kanyang isipan na kutingtingin ang phone. Binuksan niya yon, ngunit agad na sinara ng mahagip ng kanyang mga mata ang message ni Rosafe. Unread pa yon. Halos kadarating lang ng mga sandaling yon. Parang may sariling buhay ang kanyang mga daliri na kinutingting na ito tumuloy sa inbox ng asawa. Marami daw message ang babae, ngunit hindi naman ito nire-replyan ni Gaston. Minsan lang ito kung mag-reply, yun ay kung kinakailangan na palagi lang naman tungkol kay Francesca. Ayon sa message ay maayos na naalagaan ng parents ni June ang anak nito, kaya huwag niya nang alalahanin pa. Yun lang ang nabasa niya, wala na itong ibang reply sa mga message. Ayaw niya talagang tumigil, wala namang masama sa mga nabasa niya. Ngunit sumama ang loob noon ni Nati, na bahagya siyang nagdamdam. Wala namang dapat pero ang pakiramdam niyang inaago ng babae ang atensyon ng kanyang asawa kahit pa nasabihin na hindi naman anak ni Gaston ang bata. Bumukas ang pintuan upang kunin ni Gaston ang phone na nakita niyang hawak ni Nati. Doon pa lang ay nahulaan na ng dating governor kung ano nakita ng kanyang asawa. Lumapit niya siya upang kunin ang phone. Harapang binurang message ni Rosafe. Bakit kailangan mo pa siyang replyan? Okay naman ang bata sa pamilya ni June, hindi ba? Nati, hindi mo ba pwedeng ignore ang mga message niya? Nagawa na nitong gusto niya. Kalabisan ba para kay Nati kung sabihin yun? I'm sorry, hindi na maulit. Yakap ni Gaston sa asawa at ipinakitang ilagay sa blacklist ang number ni Rosafe upang maibsan ng maahong sama ng loob sa mukha ng asawa niya. Ayan, kung sakaling may problema pa, ang sekretary ko nang bahalang mag-handle nun. Nanatiling tahimik pa rin si Nati habang yakap ni Gaston. Makikita sa mukha niya na hindi siya masaya. Ganun pa man, hindi niya nahinayaan pang pagsimulan nila ng away yon. Okay, sige na, alis na, late ka na. Taboy niya sa asawa na nagmamadali na ring umalis. Huminga ng malalim si Nati, ipinikit ang mga mata upang kalmahin ang kanyang sarili. Naka-blacklist na ito at kailangan niyang maniwala sa kanyang asawa na putol na talaga to. Inhale, exhale, parang hinipan ng hangin na nalagas ang mga araw at dumating ang araw ng kanilang pinakahinihintay. Their wedding ceremony. Ang usapan ay sa mansyon ng reception, ngunit nagbago yon. Sa pinakasikat na hotel sa Baguio nila yung gaganapin dahil sa dami ng bisita na pupunta, kinailangan nilang mag-adjust ng lugar nang sa ganun ay ma-accommodate ang lahat. Pagkatapos nila sa katedral ay doon na sila dederecho.
Halos mapunit ang ngiti ng labi ni Nati habang pinagmamasdan ng kanyang sarili sa whole body ng salamin. Idagdag pang anak niya si Brixton na panay ang posing upang makuna ng pictures ng photographer. Ito na talaga! Bulalas ni Farah na siyang maid of honor niya. Congratulations, Nati! Kulang na lang impatalon si Nati sa tuwa nang yakapin siya ng excited na kaibigan niya. Anong pakaramdam ha? Masaya ba? Noon pangarap mo lang, ngayon may katuparan na. Wala akong masabi, parang nasa panaginip lang ako. Binunggo ni Farang balakang ni Nati upang umano'y magising ito ng totoo ang lahat. Gaga, may anak na nga kayo. Kung makaisip ka ng panaginip lang ang lahat, ang landi! Hindi nagtaga si Farah na lumabas din na pumasok doon si Krisa, kasamang kanyang mga anak. Bihis na si Nixa, ganon din si Skyler. Masaya siyang tinitigan si Krisa na parang may nais na sabihin sa hipag, ngunit piniling hindi na't baka umiyak lang. Congratulations, sobrang ganda naman talaga. Naalala ko tuloy yung wedding day ko. Dinaan na lang ni Nati sa pagtawang lahat kahit na medyo nagiging emotional na siya. Bago pa sila tuluyang magkaiyakan, ay pumasok na si Nick upang sabihin na nandyan ng bridal car at hinihintay nang lumabas ang kapatid. Nakasuot ang abogado ng classic 3-piece black and white suit na lalo pang nagpalitaw ng kanyang kagapuhan na wala pang kupas. Kuya Nick naman, bakit ganyan ka? You are almost outshining my husband. Reklamo ni Nati na makita ang kapatid. Bahagya pang ipinadyak ang kanyang mga paa sa frustration. May kapilyuhan na kinaltukan ni Nick ang noo ng kapatid upang sawayin ito. You are just turning your arm outward, aren't you? Siyempre, kailangan ko maging gwapo pa rin araw-araw. Kasi baka mamaya kapag mukha akong gusgusin, palitan ako ng hipag mo. Malakas na silang nagkatawanan nang dahil sa sagot ni Nick. Kaya wag mo akong pigilan at punahin. Matanda na kasing asawa mo. Hawak pa nito sa kanyang baba upang asarin ng kapatid na makailang beses na siyang pinag-irapan doon. Tinignan ni Nick ang asawa na tahimik pa rin na nakikinig sa kanilang dalawa. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka tatanda. Singhal na ni Krisa sa asawa niya. Tinikom na ni Nick ang kanyang bibig nang makitang reaksyon ng iyon ng asawa. Ilang sandali pa'y pumasok ng kanilang mga magulang upang sabihin na kailangan na nilang umalis. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agad na doong tumalima. Sunod-sunod silang nagtungo sa katedral kung saan ay may gayak pa rin para sa idaraos nilang kasal. At nang dahil sa pagiging governor ni Gaston ng Benguet, maraming mga taong bayan ang nasa labas ng katedral at umaasang masusulyapan ng dati nilang governor na ikasal. Nagkalat ang mga kapulisan at mga bodyguard doon upang mapigilan ang baha ng mga taong makalapit kung hindi naman ay makapasok sa pagdarausan ng kanilang kasal. Bukas man yon sa publiko, mananatili pa rin na saradong pintuan nito para sa kasal nila. Teka lang, pigilin natin sa pintuan ng sasakyan at bubuksan na sana ng driver. Give me 10 minutes. Just 10 minutes. Ani ang napahawak na sa kanyang dibdib upang sunod-sunod na huminga ng malalim. Panay ang likod ni Nati sa labas ng sasakyan. Tanaw na niya ang maraming mga tao na naghihintay sa kanyang pagdating. Nagsimula ng pagpasok ng wedding entourage. Saktong-sakto na tapos na yun bago niya maubos ang hinihinging 10 minutes. Napalingon na si Nati sa kanyang purse na dala kung nasaan ang phone niya nakalagay. Nag-vibrate yon. Naisip niya na baka si Gaston yun at nainip na sa pagpasok sa loob. Excited niyang kinuha yon at hindi tinignan ang number kung sinong sumagot niya na ito. Natalia, oo na panalo ka na. Naalis ni Nati yun sa tenga at nang tingnan ay unknown number yon. Muli nilagay niya sa tenga ang kanyang phone upang tanungin kung sino yon. Umiyak ng malakas ang babae kung kaya naman hindi niya mahulaan kung sino dahil sa garalgal nitong tinig doon. Sino to? Huwag ka nang magpanggap na hindi mo ako kilala. Ang sama niyong dalawa ni Mr. Barcelo. Gusto ko lang namang makasamang anak ko. Pero anong ginawa niyo? Nilayo niyo siya sa akin. Tapos ngayon malalaman ko na ikakasal na kayo? Sige, magpakasaya kayong dalawa. Rosa Fe, paninigurado niya sa pangalan ng babae. Hindi mo ba alam na nasa akin ngayon si Seska? Kinuha ko siya. Inuto ko na dadaling ko sa inyo dahil a-attend kami ng kasal ninyo. Gagawin kong death anniversary naming mag-inang wedding day nyo. Ano sa tingin mo? Maging masaya sana kayong dalawa ni Gaston. Humigpit ng hawak ni Nati sa kanyang phone. Nahigit na niyang kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala na mababaliw ito nang aabot sa puntong yon. Paano magagawa ng isang ina sa kanyang anak na ipahamak? Ano bang kasalanan nilang mag-asawa para guluhin ng babae? Mauunawaan niya pa kung anak ni Gaston ng bata. Kaso hindi naman.
Walang katiting na patak ng dugo noon ang kanyang asawa. Isa pa, nahihibang na ba siya? Bakit dinadami niyang bata? Totoo ba yun? Baka palabas lang yun ng hibang na to. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto mo lang hadlangan para hindi matuloy ang kasal namin. Hindi na nakipagtalo si Rosafe na siya nang kusang pumatay ng tawag. Hindi na mapakali doon si Nati. Paano kung totoo nga yun? Paano kung ginugood time lang naman siya nito? Napatingin na si Nati sa bintana ng sasakyan nang kumatok na muli doon ang driver nila. Mrs. Barcelo, kailangan niyo na pong bumaba at pumasok sa loob. Nagpapanik na po si Mr. Barcelo dahil kanina pa raw po kayo. Akala po niya umatras na kayo sa araw ng ito. Pinilit ni Nati na tumawad lumabas na ng sasakyan. Iwan naglit ang tawag na kanyang natanggap mula kay Rosafe. Inalalayan siya ng driver patungo sa harapan ng katedral. Nakakasilaw ang naging kislap ng mga kamera. Upang kunan lang ang paglabas niya ng sasakyan, may mga media din doon na nagbabalita para sa kanilang kasal. Naintindihan naman yun ni Nati. Dating governor ang kanyang asawang distrito kaya anong asahan pa. Calm down, Nati. Huwag mong isipin ang tawag. Gusto niya lang sirain ang mood mo. Nakangiti man habang naglalakad patungo sa altar ay hindi pa rin ni Nati nagawang maging lubusang masaya. Ina siya at ang isipin na may mapapahamak na bata, nakokonsensya na siya. Isa pa, paano kung si Brixton ang batang yun? Deadma lang din ba niya? Paano kung hindi naman totoo? Paano kung ginugood time na sila dahil nais nitong hindi matuloy ang kasal? Hindi na alam ni Nati kung sasabihin pa ba yon sa kanyang asawa o pagkatapos na lang. Sa huli nagdesisyon siya na sabihin ng tungkol sa tawag pagkatapos ng kanilang kasal. Are you okay? Bakit puno ng pag-alala ang mga mata mo? Pasimpleng bulong ni Gaston nang makaharap na sila sa altar at inumpisahan ng pari ang pagiging seremonya nila. Kabado lang ako. Mahinang tumawa si Gaston na halatang ng Alaskang tono. Bakit ka kakabahan? Formality na lang naman ang ceremony. Nauna ng certificate. Inirapan siya ni Nati upang balaan na wag na siya nitong asarin dahil napipikon. Lapit ka ng konti sa akin. Punasan kong pawis mo. Ang lamig ng klima, may pawis ka. Sinunod naman ni Nati ang hiling ng kanyang asawa na bahagyang lumapit sa kanila. Naging banayad ang takbo ng kanilang kasal. Walang naging aberya gaya ng iniisip ni Nati dahil sa natanggap niyang tawag. Pagkatapos ng Kiss the Bride, hindi pa man sila nakakapagpa-picture ay binukasan ng pintuan ng simbahan at niluwa noon ang magulang ni June. Luhaan ng mga mata. Puno ng pagmamakaawang nakatingin na yon kay Gaston. Si Francesca, Mr. Barcelo, sa pilitan siya kinuha ni Rosafe. Humigpit ang hawak ni Nati sa braso ng kanyang asawang nakatitig na lang din sa dalawang matanda. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Rosafe sa kanya sa tawag. Kumabog ng puso ni Nati na hindi na napigilang mapahawak sa kanyang dibdib. Nagbulungan ang mga taong naroon, nagtatanungan kung ano bang nangyayari. Pinakatang live video ng kanilang kasal dahil mukhang may malaking problemang susuungin silang mag-asawa na ayaw naman nilang i-broadcast sa mga nanonood. Kung pwede lang din nilang palabasin ang lahat ng nandoon ay ginawa na nila upang hindi na marinig pa ng iba ang sasabihin. Sasaktan niyang bata, wala na siya sa tamang katinuan, Mr. Barcelo. Nakikiusap po kami, tulungan niyo kami. Please po, tulungan mo kami i-save si Francesca. Please, Mr. Barcelo. Namutla na doon si Nati na hindi na napigilan ng sariling hindi magsalita. Ang buong akala ko nagbibiro lang siya at nais manggulo sa kasal natin. Wala sa sariling sambit ni Nati na humigpit pang hawak sa braso ni Gaston. Bagong entrance ko, tumawag siya sa akin. Hindi ko naman alam na totoo pala yon. Akala ko talaga joke lang. Nagbagong hilat siya ng mukha ni Gaston. Wala naman siyang ibang sinisisi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sumama ang loob ni Nati nang marinig ang tanong na yon. Kasal nila yon, bakit kailangan sabihin niya sa kanya? Kasalanan niya ba? Sa kanya ba sinisisi ang lahat ng pangyayari? It's our wedding. Madinas sambit ni Nati upang ipalala yun sa kanyang asawa. Napatayo na si Nick, si Chris at maging si Doña Josefina at Banji upang lumapit na sa kanila. Ganon din ang mag-asawang Bentacourt na hindi na nagustuhan ang nangyayari. Uunahin ko pa bang sabihin yun sa'yo? Kasal natin to, Gaston. Baka nakakalimutan mo. Emotional na wika ni Nati na napipinto ng pag-iyak ngunit pilit niya lang na pinipigilan. Marahang hinagod na ni Chris ang likod ng hipag dahil nakikita niya ng paiyak na ito. Mawalang galang na. We also sympathize with your family's experience but this matter has already fallen into the scope of criminal matters. Bakit hindi kayo tumawag ng pulis? Hindi niyo ba nakikitang mahalagang araw to para sa kanilang mag-asawa? Siya ni Doña Josefina. Pinalabas na ng simbahan ng ibang mga kasama sa entourage at tanging sila na lang ang naroon.
Maging ang paring nagkasal ay nagpaalam ng lalabas na lang muna kahit na alam niyang tapos naman ang kasal nila. Nadagdagan pang sama ng loob ni Nati sa asawa. Tumawag na kami ng pulis. Pero si Rosafe sinasabi na bibitawan at papakawalan lang si Seska kapag pinuntahan siya ni Mr. Barcelo at ito ang personal na nakiusap sa kanya. Luha ang tura ng dalawang matanda na mabilis na lumuhod sa harap ni Nati at Gaston.